Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa, tatlo pala yung tao. Pag ganyan, iisa na lang yan. Isang meaning. Okay, magsimula na tayo. Bakit maraming tao dito? Nandito na Emperor, nandito pa Empress. Ito pa Queen of Wands. Baka isipin nyo, baka third party. Dalawang babae, isang lalaki. Hindi ko na vibe na ganun. Okay. So, ang dating sa tao sila, or energy, depende sa kung anong mapipick up ko mamaya. Teka, clarify natin to. Ito, Justice, Four of Swords. Ano ba itong isang katirabang tao dito? Justice. Ito, Justice. Pero may La Muerte. Discard, Spanish ba yun? Wala kasi yung laptop ko Hindi ko masabi kung anong lingua ito. La Muerte. Parang Spanish. Anyways, hindi ako sure. Basta death card to. Kumbaga, itong mga taong to, anong silbi nila? May dala silang change. O tutulungan ng iba sa inyo sa topic ng change, or influensyahan nila kayo sa topic ng change. So, may mga taong maaaring mag-bring ng transformation sa buhay nyo. Hindi ko nga lang alam kung in a good way or in a bad way, pero dagdagan natin. Or kung saang change ba yan. Card na naman. Ito Queen of Wands, ito King of Pentacles, ito Emperor, Empress. Wala, parte siya dito. Okay, mga tao pa rin yan baka ito yung bida natin. Ito na yung bida natin. Ito. Hindi ko na malimutan. Itong bida natin lalaki. Pwede rin babae kung extrovert siya. Pero mamaya, dito ko siya lalagay. May isa pa. Kita ba sa video? Okay, sa video. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? So, para makilala nyo kung kayo ba yung bida dito, person nyo, anak nyo, or anyone na malapit sa inyo, base dun sa clue. Doon kayo mag-base sa clue. So,
Sa lalaki, pwede rin babae kung extrovert. May anak to. Kasal. Mayaman. Kung di mayaman, edi may kaya. Pwede rin may business. Kung walang business, edi may trabaho. Boss siya siguro. Kung may business siya. Or boss nyo to. Depende. Edad, probably 40 to 59 years old. Wala pang senior. Moreno ba to? May iba sabi maputi daw yan. May iba naman nabasa ko moreno raw. Mag-stick tayo sa morena. Anyways, kasi may iba na sinasabi blonde ang buhok neto so maputi. Pero again, mag-stick tayo sa morena. Yun yung naisip ko unang naisip ko. Ano ba yung death card na yon? Ano ba to? Ba't puro court card lumalabas? Double king na tayo. Pwede naman natin pag-combining. Masakit na yung ulo ko Tawag dito. Kahit anong gawin ko, laging court card ang lumalabas. Teka, dagdagan ko pa nga isa na lang talaga. Pag combining ko yan tatlo kasama to apat na pala kasama din to. So bukod sa bida to as a whole na lang to. So 1, 2, 3. So game. Meron dito. So yung change. Meron dito sa change na to? Mukhang may tutulong sa kanya in times of crisis, more like family or friends. May marireceive siyang message mula doon nga sa mga taong sinabi ko, family or friends. So ano yung laman ng message? Change. Ano yung change? Help. So ibig sabihin may help, support na matatanggap mula sa family or friends. Bakit? Ano bang problema? Bakit makaka-receive siya nun? Teka nga, dito na lang tayo sa Lenormand. Kasi yung tarot, puro court card binibigay sa akin. Sumakit tuloy ulo ko. Wala akong makakuhang idea. Puro court card yun. Teka. Ano bang maaring problemahin ng bida natin? Or baka pinoproblema na? Whether existing na to or mag-exist pa lang. So again, may tutulong in times of crisis, probably friends, family members. Excuse me.
tulong financial siguro. Money to eh. So, more like, kakaroon siya ng financial issues. May financial aid na paparating. Okay. Yan, paparating. Ito yung paparating. Financial aid. At least may ano na tayo. Idea. Ano ba yung problema nung bida natin? Or problemahin pala, baka makakautang siya or baka magkaroon siya ng medical expenses or ewan ko, basta for some reason magkaka-financial issues yung bida natin. Or baka existing na. Whether existing or mag-exist pa lang. So again, more like financial issues. Parating na yung pera, financial aid. Ano to? Justice. So whether magtugtong sila, pwede, or hindi. Kasi may times na magkakarugtong sila, may times din na hindi. Ano ba yung justice? More like reward to sa anything na pinagpapaguran. Ano ba yung pinagpapaguran? Money. Money na naman. For pentacles dito. Pinagpapaguran, mag-save ng money. So again, reward sa pinagpapaguran, sa pagsisave ng money. Di yung pinagpapaguran ay work. Siyempre, doon ka lang naman makaka-receive ng money. So work, hobby, or other source of income na pwede siya mag-save. Kailangan niya mag-save. Doon dating may tayo for pentacles. So reward sa effort, at ang reward ay money. So in short, may provision of hard work pag pay off ng mga pinagpapaguran. Ano ba tong four pentacles? Ito naman four of swords. Although magkapare sila, pero ito kasi pinaklarify ko, so hindi kasi ito pagsasabayin. Ano yung four of swords? Then seven of wands. Mukhang magle-lay to rest na itong conflict dito. Mukhang may conflict dito sa seven of wands. Hindi ko nga masabi ano bang conflict yan, kasi card siya ng competition or dictatorship or defense, naka-defense mode or protection. Maganda kung i-clarify din natin ano ba tinutukoy doon. Pero ito, saka to, ito saka yung kanina to. Baka naman magkarugtong kasi all about money. Pero ito hindi ko maintindihan. Babae. Hindi naman niya ka-relasyon to Although king at queen, magkaiba sila ng suit. Kasi kung partner niya yan, regardless kung to, knight, page, queen, basta para sila pentacles, magkaiba. Magkaiba sila ng suit. Hindi sila konektado. Sino yung babae yan? May babae tayo. Parang may nakaaway siya or makakaaway pa lang. Babae. So yung babae
Hindi naman third party. Wala naman tayong nakuha ng ano eh. Senyales na kabit niya to. More like ibang tao yan. Pero para makilala nyo, kung sino ba yung babaeng yan, may jowa namang iba yan. May karelasyon tong iba, hindi sila magkarelasyon, iba karelasyon nito. Iba rin karelasyon nito. Pero hindi siya kasal, wala ring anak. Yun yung palatandaan natin dito. Lay to rest, parang recovery din kasi ito eh, recuperation. Magkakabati na sila, in short. Kaya lang, di ko nga masabi kung sino ba yung babaeng yan. Bakit siya nandyan? I-clarify natin. Kasi maaaring diktador tong babaeng to, or kakompetensya niya saan kaya, sa trabaho, sa friendship. Ewan ko kung ang isang topic ang parang ano eh, nagtatalo sila. Dito natin malalaman sino ba yung babaeng yan. Ito 4 ay kamag-anak niya. Bakit may kamag-anak dito? Ewan ko, for some reason kadugo niya to. Nag-away sila. Sumakit na ulo ko. Sabagay hindi naman nawawala yan, no? Kahit saan naman. Diba? Kahit magkakapamilya. Dumarating ang panahon na hindi sila magkasundo. Baka nanay niya yan. Or kapatid. Or kamag-anak. Kamag-anak in general. So, yun pala tandaan natin. Maaring may hindi sila napagkasunduan. Or baka enviousness to. Oh my God. Jealousy? Jealousy, enviousness. Inggit. In short, so again, nagkukos ng struggle itong babae sa buhay ng bida natin, na para bang magle-lay to rest na for of swords. May hihimlay na yung conflict dito. Challenge, struggle, so again yung babae ay kapatid ba? Kapatid, nanay, babae. Sabagay, pwede rin namang dual gender to. Pwede rin lalaki kung introvert. So, 40, para sila eh. Doon ang range nung edad. 40 to 59 years old, wala pang senior. Excuse me. Ay, basta yun ang mahalaga. Magkakabati sila. Okay? Kadugo. Kadugo. Family members, kadugo, kamag-anak. O who knows, kapitbahay. Pwede rin. Teka, kakasunod-sunod nito.
Sino yung possible na makakaaway? Yung kadugo, kamag-anak, family member, kapitbahay. Or baka nga nangyayari na to para sa iba sa inyo. Ito yung possible zodiac sign ng taong kinukwento ko na maaaring makaaway or for some reason di magkasundo or inggit, jealousy, pwede rin yun eh. Pwede din dun eh. Jealousy in business. Conflict na lang in general. So, yung maaring hindi makasundo ay Gemini. Ano to? Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Particular Capricorn kasi Capricorn sinabi ko dito. Capricorn ulit. Anyways, dito tayo mag-end. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ito, general advice at prediction. Ito, general advice sa love. Nakita nyo naman, may heart, may love. Dito, advice in general. Ito, love lang eh. Ito, in general. So, pwedeng health, career, love life, etc. So, babasahin ko na lang para mabilis. Kuha ko ng tig-apat sila. So, dito, sabi, find balance in your life to build your success. Ito. You don't, ba yung salamin ko? Teka nga, labo ng paningin ko eh. You don't know your own strength until it is tested. O tested. Eto. Sabi dito, everything you've planned for has worked out. Ilan na yun? Tatlo. Dito naman, sabi, support yourself before you can support others. Doon naman sa isang oracle, saan na yun? So, sabi naman dito, yin-yang. Like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. Twin flame, twin flame nga siguro. May telepathy na dito. Telepathic. Close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Actually, hindi lang naman sa mga tawag dito, twin flame nangyayari to ang telepathy. Pwede rin to sa mga ka-close nyo. Kasi sa experience ko, sa best friend ko or sa kapatid ko, minsan na sasabihin pa lang nila, alam ko na. Tapos magugulat na sila na bakit alam ko yung yung sasabihin pa lang nila, alam ko na. So, depende. Kung sobrang close nyo, so parang ang dating alam nyo na sa isa't isa ano yung sasabihin. Basta ganun. Iisipin pa lang ng isa, alam mo na. So, hindi lang siya sa twin flame. Or siguro nga pang psychic lang. But anyways, tingin ko lahat naman ng tao ay psychic. Hindi lang siguro na de-develop or nagagamit masyado, kaya
hindi pa aware, basta ganun. Anyways, sabi dito, bond o band. A love bond grows stronger over time. So, tatlo na to. Isa na lang. Ito, tested. Your strengths and weaknesses are being tested. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.